si Pedro na unang nagpahayag na si Jesus ang Kristo. Bahagi ko. Isa rin ito sa Ebanghelyo natin ngayon. Sinasabi ng iba na si Jesus ay hindi ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo ay Mesiyas. Hindi po ito apelido. Jesu Kristo. Ibig sabihin ay title ang Kristo. Mesiyas, tagapagligtas. Tawagin natin ay Redeemer. Siya magligtas sa atin mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Yung bahagi yun, kasi sinabi rito na sinabi na Jesus na huwag nyo ito ipagsabi kahit kanino man. Sabi nga kaya akala ng iba sa Jesus ay hindi ang Kristo. Pero bahagi yun na kung saan ay kung tinignan natin yung Ebanghelyo ay pinamamanik niya rin kung bakit siya magiging tagapagligtas dahil sa kanyang paghahandog ng sarili gawa ng kanyang paanyaya para sa mga tao lumalapit sa kanya at magdulot na pagraransa, pagtutubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya sa itatakwil ng mga tao mamamatay, ngunit muling mabubuhay. Bahagi rin po nito, nakita natin yung alin. Yung si Pedro, na una ay nagpahayag ng alin, ng mga bagay na maka-Diyos. So, sabi nga natin yung karunungan ng pagkilala na sa Jesus, ang Kristo, na sabi na Jesus, hindi nang galing sa iyo yan. Ipinagkaloob sa iyo ng Ama. Bahagi yun na katulad ni Pedro ay pwedeng magkaroon ng pagbabago mula sa pagkamaka-Diyos at sa pagiging makatao and vice versa. Kasi muna sabi niya, ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Ngayon naman sinabi na Jesus namin na kailangan magbaga ang anak ng tao. Anong sabi ni Pedro? Ayaw ni Pedro. Kaya anong sabi ni Jesus? Ang iniisip mo ay makatao, hindi maka-Diyos. Kasi nais niya si Jesus ay magandog ayaw niya magandog si Jesus ng kanyang buhay. Siguro dahil sa hindi niya pa naunawaan na bahagi ng pagiging Mesiyas ay sa pamagitan ng pagtubos sa kasalanan ng tao sa pamagitan ng paghahandog na Jesus ng kanyang sariling buhay. Kasi ang pamatayan ng pagiging isang manunubos na Jesus sa pagkaunawa ni San Pedro ay ang pamantayan ng pagiging tao. Ano yun? Yung
siya yung sasakop sa pamagitan ng lakas. Hindi niya nakikita na ito ay sa pamagitan ng paghahandog na Jesus ng kanyang sarili. Siguro yung iniisip pa niya yan yung makalumang kaisipan na maghahandog mula sa mga hayop o halaman o anything na mula sa produce ng tao. Hindi niya naisip na itong paghahandog na ito yung paghahandog. Ang tinatawag na natin ay the ultimate sacrifice upang matubos tayo sa pagkakasala ng tao. Kaya bahagi yun sa ating pagkilos na makita po natin na ano yung maging hamon ng ating paginilan na ang mga bagay ng mga Diyos o mga bagay ng mga kabanal ay kinakailangan i-maintain sa isang ilang pwedeng mawala. Katulad na nakita natin sa karanasan ng San Pedro sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, na hindi niya nakita yung pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Kaya bahagi yun. Kaya nga kuminsan ang problema natin na yun yung kabanalan. Kuminsan nakikita natin na isa lamang destinasyon na kinakailangan natin marating. Hindi lang ito po yung isang patuloy na paglalakbay. To remain holy ay bahagi ng patuloy na paglalakbay sa pagdahan natin sa daigdig na ito. Kasi kung minsan yung kaisipan natin na banal na ako, hindi na ako gagawin. Hindi ko kabanalan mo. Kasi yung tunay na banal ay walang patid. Kinakailangan panatilihin natin ang ating sarili. Sa pabanong pamamaraan, ay di una, sa pamagitan ng ating patuloy ang pagkipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kinakailangan din natin ma-maintain yung tinatawag natin relationship sa pagkilos natin sa pagkipag-ugnayan sa Diyos. Kalimitan o tatlo yung ating panyaya. Pakingis kay Kristo sa kanyang pagkapari, panalangin, pakingis kay Kristo sa kanyang pagiging propeta, maging mabuting halimbawa, pakingis kay Kristo bilang isang hari, maayos na pamamahala. So mahalaga ang makita natin and it has to be improved every day. Hindi ko natatapos ang kabanalan na inais ng Prophet kapag nabaging kabahagi natin sa pagkilos na ito. Ano pa? Bahagi rin po ng pagtugon at ito rin ay binibigyan ng pansin sa panahon ngayong dakilang jubileo na ang tunay na pagsasalamat sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos ay kinakailangan umabot hanggang saan? Sa
charitable works. O tinatawag natin paglilingkod sa kapwa, kawang-kawa. Bahagi mo yun na makita natin yung tunay na pagkilos doon sa tinatawag natin kawang-kawa. Kawang-kawa natin na sustainable. Sustainable. Bahagi mo yun kasi ito yung tinatawag po ng simbahan sa tinatawag nating organized charity. Organized charity. Kasi kuminsan yung ating charitable works, kuminsan hindi nakatutulong, ngunit kuminsan, it becomes a waste of effort, energy, and resources. Sample na lang dyan, halimbawa na lang po, yung mga programa ng gobyerno, minsan sinasabi ng iba, na napupunta lang sa hindi maayos na pagkilos. Bakit? Hanggang ngayon no? May mga pulubi tayo. Alam niyo, yan po isang sign When pag nakita tayo may mga pulubi, yung ibig sabihin niya, it is a failure of the system. System failure yan Bakit? May programa na tayo dyan Either hindi nakarating sa kanila o hindi nila ginagamit na maayos. Bahagi yun ang sa ating nakita natin. At bahagi yun ang itulog natin sa harapan ng may kapal. At sabi nga natin, makita natin na yun ang bigyan natin na higit ng pagkakataon na makita natin na ang kabanalan ay isang patuloy na paglalakbay sa ating buhay sa daigdig na ito hanggang makamit natin ang kaligayahan walang katapusan. Baka kasi akala natin na ito lang yung kabanalan Diyos. Dapat makita natin na yung kabanalan there is much more na baka hindi lang natin nakikita sapagkat kuminsan baka yung kaisipan natin ay kaisipan naman katulad ni San Pedro, kaisipan ng tao. Dapat din kapag sinabi natin tayo ay naglalakbay tungo sa kabanalan ng Diyos, ang dapat natin kaisipan ngayon mga bagay na maka-Diyos. Isang halimbawa, sabi nga kuminsan, yung mga naglilingkod sa simbahan, hindi natin kinukuha itong mga tao ito sapagkat naglilingkod lamang sila sa simbahan. Naglilingkod sila sa simbahan. Bakit? Sapagkat gusto nilang maging banal. At kapag sila naglilingkod lamang sa simbahan at sila naging walang iyak, alisin mo sa paglilingkod sa simbahan. Bakit? Kaya ka naglilingkod sa simbahan, hindi naman sapagkat may oras ka, may panahon ka, pero dapat dapat nagiging banal ka. You have to improve yourself to the image and likeness of God. Bahagi yun. At kapag hindi namin natuturuan ng tao, naglilingkod sa simbahan kasi magaling ka, hindi mali yun. Kaisipan yung katulad ng kaisipan ni Pedro.
Yung pangalawang kaisipan niya, bahagi mo yun na kung saan huwag natin kalimutan. Baka mamaya, yung pagkilos natin sa simbahan ay isang pagkilos lamang bilang basihan ng pagiging tao. Kinakailangan natin na rin, basihan natin na rin yung basihan ng pagkilos ng Diyos.